yung umanib ka doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Kasi mga kapatid, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, alam naman po natin na ito'y itinayo doon sa Israel. Ang pinagtayuan mo sa Pilipinas, tapos sabihin mo ikaw, malayo yon. Sa patuloy po na sumusubaybay sa palatuntunang ang programang Expose the Truth, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po na laging nakasuporta sa akin. May mga bagay po na minsan ang mga tao ay nagiging maselan po sila sa mga bagay na para sa kanila. Minsan maselan sila sa mga damit, sa mga magiging barkada. Pero ang nakakalungkot kung minsan mga kaibigan at mga kababayan, ang mga tao ay hindi po sila nagiging maselan tungkol po sa kanilang relihiyon o sekta na kanilang kinaaaniban, kundi bagkos kung ano na lamang po yung kanilang nagisnan, ay ito na po, hindi na po sila lumalayas. Minsan mga kaibigan, kung sasabihin mo na yung masagasaan mo yung kanilang paniniwala, sasabihin pa nila na naninira ka at ito'y hindi maganda. At handa pa silang makipagpatayan kung patuloy mong inaatake. Na hindi mo naman inaatake, kundi sinasabi mo lamang po ang katotohanan. Hindi nila tinitignan kung tama o mali yung kanilang nakagisnan na paniniwala. Lalong-lalo itong mga nagsasabing sila po ay mga Katoliko at sila po ay ang handa na talagang ipaglaban yung kanilang pananampalataya, mga kaibigan at mga kababayan. Na sabi ko nga, kahit pa ito'y ikamamatay nila o handa po sila ibwis ang kanilang buhay, may lalo pang higit kaysa sa mga iglesia Katolika, mga kaibigan, na sekta na kayang makipagpatayan para lamang po hindi masagasahan yung kanilang pananampalataya. Ngunit alam po natin mga kaibigan na sa Biblia po, yung relihiyon o samahan na itinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo ay walang ganyang aral o doktrina na pwede pong makipagpatayan sa mga tao. Ito po yung gusto ko pong pag-usapan po natin mga kaibigan at mga kapatid. No? Na sa Biblia po, meron lamang pong kaisa-isang iglesia na itinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo noong nandito po sa ibabaw ng lupa. Nung siya ay nagkatawang tao, kasi alam naman po natin na si Kristo ay hindi po tao, kundi siya po ay nagkatawang tao lamang po at nakitulad sa tao. Kaya nga sinasabi ko palagi mga kaibigan na kung ikaw po ay tao ay hindi ka na dapat magkatawang tao pa. No? Kung ikaw ay tao ay hindi ka na dapat pang makitulad sa tao. Pero dahil ang Panginoong Jesucristo, ang paniwala po natin at yung mga apostol, na si Kristo po ay hindi tao, kundi siya ay nakitulad lamang po sa tao. Mapapatunayan natin yan dito po sa libro ng Filipos. Isinulat po ito ni Apostol Pablo, na kung saan sinabi niya dito po sa talatang 6, na siya ay bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito, yung pagkapantay niya sa Diyos, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay anyong tao,
palibhasay nasumpungan sa anyong tao. Ito yung sinasabi ko na hindi siya tao kasi nag-anyong tao. No? At siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Nakitulad lamang po siya ayon dito sa talatang 7. Kundi bagkus hinubad niya ito, yung pagkapantay niya sa Diyos, hinubad niya, magkapantay. Pero hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan. Yung pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus, ito'y kanyang hinubad. Hinubad. At sabi dito, na nakitulad sa mga tao. Kaya ang paniniwala po ng mga apostol sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi tao, kundi nakitulad lamang po sa tao. So dito mapapatunayan natin mga kaibigan na yung iglesia na kinaaaniban ni Apostol Pablo at ng mga apostol kasama niya ay naanib po sila sa itinayong iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na ito'y tawag ay iglesia ng Diyos. Ang paniniwala nila, si Kristo ay nakitulad sa tao. Kasi si Kristo po ay hindi po nanggaling sa lupa o nanggaling sa alabok gaya ng tao, kundi si Kristo po ay nanggaling sa langit. No? Ang tawag sa iglesia na itinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo ay iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay. Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Iglesia ng Diyos na nasa Thessalonica. Iglesia ng Diyos na nasa Efeso. Humigit kumulang na 20 beses, mga kaibigan, na sinabi po ng Biblia ang salitang iglesia ng Diyos. Na hindi man lamang po nabanggit ni minsan ang Biblia na may Katolika o Iglesia Iglesia Romana Apostolic. Paano yun? Hindi ko masabi sa haba. Iglesia Apostolica Romana. Tama ba mga kapatid? Hindi man lamang po nabanggit kasi sa Biblia, kaya kahit pagbanggit hindi ko mabanggit kasi hindi man lamang nabanggit ni minsan sa Biblia. Buti nga po yung mga iglesia ni Kristo at may mababasa ka na tinatawag na mga iglesia ni Kristo. Pero yung Iglesia Katolika ni minsan wala man lamang pong nabanggit, ano? Pero hindi po lingid sa atin mga kaibigan na marami pong nag-aangkin itong iglesia ng Diyos na sila daw yung karugtong, sila daw yung itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, como ang pangalan ay Iglesia ni Kristo o Iglesia ng Diyos, yung pangalan nila, inaangkin na nila na sila daw yung itinatag ng Panginoong Jesucristo. Pero ang pinagtatakan ko mga kaibigan, kung kailan lamang po nila itinatag ang kanilang mga grupo o relihiyon, ay 19th century, yung mga iba 18th century, napakalayo po doon sa panahon na kung saan ay itinatag po ng ating Panginoong Jesucristo yung Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. No? Maraming umaangkin dyan. Nangunguna dyan ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo, mga Sabadista, at yung mga iba pang mga iglesia ng Diyos na mga born again. Napakarami po kasing pangalang na iglesia ng Diyos At buti pa itong MCGI at hindi niya inaangkin na sila po ang karugtong o sila po yung itinatag ni Kristo, kundi ang sinasabi po nila ay sila daw ay nakianib o nakisanib nakimember sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At mas gusto ko na yon, tawag na yon mga kaibigan, na ikaw po ay dapat makianib na po doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia at wag mong angkinin ikaw yon.
At huwag mong sabihin, ikaw yung itinatag ni Kristo kasi kailan ka lang lumitaw, mga kaibigan. So, panay ang angkinan po ng mga iba, mga kapatid, na wala naman po itong matibay na batayan para sabihin nila na sila nga ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nakakalungkot lamang po ay handa po silang pumatay at makipagpatayan para lamang po maipilit ang kanilang sinasabi na sila ang tatag ng Panginoong Jesucristo. Pero sa Biblia po, mga kapatid, yung iglesia ng Diyos na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ni minsan wala kang mababasa sa aral niya na pwedeng pumatay. Pero magkalkal po kayo ng history sa mga balita. Makikita po ninyo kung ano po yung mga sekta na nag-aangkin na sila daw ay tatag ni Kristo. Pero sa Inquisition na nga lamang po, mga kapatid, na naganap. Yung Inquisition ay napakarami pong pinatay na Kristiyano. Kahit pa sabihin natin, kasi ang sabi po ng iba ay pinatay daw nila yung mga tao na yon dahil lumaban po sila sa doktrina ng Iglesia. Iglesia Katolika. Na yan ay bawal, mga kaibigan, na lumaban ka sa doktrina ng Iglesia Katolika. Pero kahit pa sabihin natin, tanggapin natin, tama. Tama sila at mali yung mga lumaban kaya pinatay. Hindi pa rin tama na patayin mo kasi ang aral po ng tunay na iglesia ng Diyos na nasa Biblia, bawal po pumatay. At kundi bagkos ang nakalagay, mahalin mo kahit ang kaaway. Kung nagugutom, painumin mo, pakanin mo pa nga eh. Kung nauuhaw, painumin mo pa. Bakit itong mga nag-aangkin ay kaya nilang pumatay? Alang-ala lamang po sa kanilang sekta na sinasabi nila sila daw ang tatag ni Kristo. Yan po ang napakalaking question, mga kaibigan. Kaya mas tama po yung sabihin mo na hindi ikaw yung itinatag ni Kristo, kundi bagkos, ikaw ay umanib doon sa iglesia ng Diyos na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Umanib ka. Nandyan naman sa Biblia, mga kaibigan, malalaman mo naman kung paano po yung pag-anib. Kasi tanong po ng mga iba, sinong tumanggap sa'yo? Paano ka umanib? Para sabihin mo, ikaw ay nakaanib na dyan po sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Kasi ang tawag sa Biblia, mga kaibigan, ay iglesia ng Diyos na buhay. Basahin natin dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 3, sa versikulo 15, sabi ni Pablo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila, saan? Sa bahay ng Diyos. Anong tawag? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. So ang tawag, iglesia ng Diyos na buhay. Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Iglesia na ng Diyos na nasa Thessalonica. Yun po yung tawag, mga kapatid. Inaangkin po ng iba. No? Pero walang sapat na batayan ang kanilang pag-angkin. Pero wala na tayo doon. Wala tayong magagawa. Yun ang angkin nila mga kaibigan. No? Pero ang dapat dating gawin, hindi natin angkinin. Kasi yung pag-angkin, gawa po ng Antikristo o bulaan ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pag-angkin mo na ikaw ay Kristo o ikaw ay tunay, isang pag-angkin yon na aral po ng Antikristo. Ayon po kay Kristo dito po sa Mateo, Kapitulo 24 sa versikulo 4, na ganito po ang sinasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo
na huwag kayong mailigaw nino man. Bakit? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, o ako ang totoo, kami ang totoo. Kami ang itinatag ni Kristo, panay ang angkin, mga kapatid. At ililigaw ang marami, kaya maraming naliligaw dahil wala po silang malay tungkol po sa sinasabi po ni Kristo, nalilitaw sa mga panahon natin. Kaya dapat po ang tao ay maging mapagmatsyag, no? Sa kanilang mga relihiyon, na kung paano ka naging maselan sa pagpili sa asawa, pagpili sa sasakyan, pagpili sa mga damit, kung ano-ano pa, mga kaibigan, maselan ka sa pagkain, dapat maging maselan ka lalo sa pagpili ng relihiyon. Kasi po, mga kaibigan, ang relihiyon po ay masasabi natin na isa itong katulad ng agency. Sila po yung mga sinasabing agency ng Panginoon dito sa lupa. May mga agency na hindi totoo, may totoong agency. Kailangan masuri mo. Unang-una, tignan mo pangalan. Kung kaninong pangalan yung agency na yan o relihiyon na yan. Dapat maselan po tayo, mga kaibigan. Hindi ko mo nakagisnan na natin at dito na tayo na ipanganak sa relihiyon na ito. Kailangan dito na tayo mamamatay. Masama po yun, mga kapatid. Kailangan tignan natin. Tama ba itong relihiyon na aking nakagisnan? Tama ba itong aral ng aking dinadaluhang relihiyon? Dapat maselan po tayo, mga kaibigan at mga kababayan. Ang tanong po dito ay, kung paano po tayo makaanib doon sa iglesia ng Diyos na itinatag ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo, na kung saan wala naman na ito na makikita natin at hindi naman po tayo pwede pumunta sa Israel kasi mahal po ang bayad. No? Kailangan mo ng perang malaki. Kailangan magkaroon ka ng milyon para makapunta ka sa Israel, para makaanib ka. Pero sa ngayon, wala na yun mga kapatid doon no? Kasi mga masasama na po yung mga nandun, mga kababayan. Kaya ang tanong po na malaki dyan ay kung paano po tayo umanib doon po sa iglesia ng Diyos na itinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung ating dapat malaman at alamin sa oras na ito, mga kaibigan, no? Kung paano tayo makaanib doon po sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, sino ang pwedeng tatanggap sa atin. Pero alam nyo po ba, mga kababayan, na bago po namatay ang mga apostol ay meron na po silang selyo na inilagay para kung ikaw ay aanib ay katanggap-tanggap ka. Na yan po ang hindi po alam ng karamihan, yung bagay na yan kung paano po yung pag-anib para matanggap ka doon sa iglesia ng Diyos kung sakali gusto mong umanib. Na yan ang nararapat, kailangan umanib ka, wag mong angkinin na ikaw po, no? Mga kaibigan. Ang mga apostol, inutusan po ng Panginoong Hesukristo na humayo sa lahat ng mga bansa at libutin ang buong daigdig para ipangaral po ang aral po ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa natin dyan, yan sa Mateo 28, na kung saan inutusan po ng Panginoong Hesukristo ang mga alagad upang mangaral sa lahat ng mga bansa, mga kaibigan at mga kababayan. Pero como tao lamang po sila, may limitasyon ang kanilang kakayahan at wala pang masyadong, hindi pa masyadong high-tech ang panahon, asno lamang po ang kanilang sinasakyan. Minsan kamelyo, minsan palakad-lakad lamang po sila, ay hindi po lingid na hindi po sila nakarating miski dito sa Pilipinas man lang, mga kababayan, no? So hindi po nila naabot, kaya wala pong nakaanib doon sa kanila dito sa Pilipinas. Pero paano tayo makaanib, mga kababayan? Wala na sila, patay na sila. Meron po silang nilagdaang sulat na kung paano ka aanib.
Ito po yung gusto ko pong pag-aralan natin. Dito po sa unang Juan, ganito po ang ating mababasa, no, mga kaibigan, sa libro ng unang Juan, kapitulo 1, ganito po ang ating mababasa. Umpisahan natin sa versikulo 1. Nung hindi na po makarating ang mga apostol sa mga lugar na malayo sa Israel, sumulat na lamang po nila sila para umabot sa atin. Sabi dito sa verse 1, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag. At aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yung aming nakita, sabi ng mga apostol, at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Upang kayo naman, take note, no? Upang, sabi dito, kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. So, gumawa po sila ng paraan para umabot po sa atin, no? Para magkaroon tayo ng pakikisama sa ating Panginoong Jesucristo at sa mga apostol at sa Diyos. Sa verse 4, sabi dito, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Gumawa po sila ng sulat at isinulat nila yung mga dapat umabot sa atin kung hindi na nila maabot yung ating lugar, no? Kaya ang ginawa nila at ang mga bagay na ito, sabi, ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. 5. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at ang Kanya at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Paano mapapatunayan na ikaw ay kaanib na at ikaw ay katanggap-tanggap sa mga apostol, lalong-lalo sa ating Panginoong Jesucristo at sa Diyos Ama, na ikaw ay tinanggap? Isinulat nila para umabot sa atin. Pero paano tayo katanggap-tanggap para makita natin o mapatunayan natin na tayo ay nakaanib sa Kanya? Sabi dito sa verse 6, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya, hindi po pala bawal na sabihin mo na ikaw ay nakianib o nakisama. Hindi po bawal. Pero kailangan lang ang patotoo, patunay. Ano yung patunay? Sabi dito, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya, kay Kristo, at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Kapag sinasabi po daw na umanib ka sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, pero gumagawa ka naman ng kasamaan, lumalakad ka naman sa masama, bulaan ka daw. Paano mapapatunayan? Paano ka katanggap-tanggap? 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Para mapatunayan na ikaw ay nakaanib na sa Panginoong Jesucristo o sa mga apostol, yung iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo, kailangan mga kaibigan at mga kapatid, yung gawa mo, lumalakad ka gaya ng paglakad ng mga nasa liwanag.
Mababasa mo sa Biblia kung paano po yung paglakad sa liwanag. Basahin mo lamang po mga kaibigan. Sa susunod po mga kapatid ay ipagpatuloy po natin itong pag-aaral para hindi po masyadong mahaba ng oras. Lalo't dito sa amin mga kapatid ay mayroon pong bagyo. Siguro napapakinggan nyo po yung ulan na malakas mga kapatid. Ipagpatuloy natin yung ating pag-aaral at napakaganda po itong ating naumpisang pag-aaral na kung paano po yung tamang pag-anib doon po sa kaisa-isang relihiyon na itinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi dapat lamang po mga kaibigan na tayo'y umanib, huwag na natin angkinin. Please po mga kaibigan, bawal sa Biblia na angkinin mo na ikaw yung tatag ni Kristo samantalang 19th century ka lang naman, 18th century o kung kailan ka lang lumitaw, 13th century o kailan lang mga kaibigan, yung Iglesia Katolika nga mga kapatid ay naging official name lamang po ng Iglesia Apostolica Romana noong 1870. So 18th century lamang po na nabuo yung tawag na Katoliko, Katolika. Kaya hindi po biblical talaga po yun, no mga kaibigan. Pero sa pagpapatuloy natin mga kapatid sa pag-aaral na ito, kasi napakaganda po itong pag-aaral na ito mga kaibigan, kung paano po tayo katanggap-tanggap sa Iglesia ng Diyos kung ikaw ay umanib, kailangan meron pong patunay. Unang-una, pag-aralan mo kung ano po yung mga doktrina, mga aral na nakapaloob doon po sa Iglesia na yan. At kapag yan ay ginawa mo, sumunod ka, katanggap-tanggap ka sa Iglesia ng Diyos kasi mayroon pong lagda ng mga apostol. Ayon dito sa ating binabasang mga kasulatan na isinulat po ng mga apostol para makarating sa atin. Kasi po mga kaibigan at mga kapatid, ang nakakalungkot, marami po kasing lumitaw na mga ngaral ngayon at nagsiangkinan na lamang po. Kaya sana po ay maging maselan po tayo sa pagpili kung paano po tayo pipili ng isang sekta na ating aaniban, mga kababayan, para po, kasi po yung kaluluwa mga kababayan, ang buhay po ay isa lamang po. Isa lamang po. Kaya dapat, yung pag-anib mo ay matiyak mo na yan po ay hindi ikapapahamak ng iyong kaluluwa. Dahil ang kaligtasan po ay kapag ang kaluluwa mo ay nakuha ng demonyo, ay wala ka ng pagkakataon pa upang mabawi ang iyong kaligtasan. Kasi kapag naanib ka na dyan, meron po yung tinatawag na mabre-brainwash po yung kaalaman mo, yung pag-iisip mo, wala ka ng ibang magagawa kundi sunod-sunuran na lamang po. Kasi ang mga mangangaral ngayon mga kaibigan ay ginagawa po nila ang lahat ng mga paraan para po sila ay makahikayat. Sabi po dito sa Biblia sa Roma 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Yung mga mandaraya, hindi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon. Kanino sila naglilingkod? Kundi sa kanilang sariling tiyan. Ano gamit nila? At sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita, at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Magagaling sila magsalita. Theologian sila nakapag-aral sila, nakapagtapos sila, mga kaibigan, magagaling sila gumawa ng salita, magagaling sila sa kwento, nakukuha po nila ang tao sa pamamagitan po mga kaibigan ng mabubuting talumpati, mga kapatid. Kasi sa internet, sa
YouTube, mga kapatid, ay marami pong mga pwede nating mapag-aralan dyan kung paano yung pananalita. May mga nag-o-offer dyan ng mga doctorate, nag-o-offer ng mga theology, para lamang po mga kaibigan ay matuto ang mga tao. Ang nakakalungkot lamang po ay ginagamit nila para panlinlang sa mga tao. Kapag ang isang iglesia ay nag-aangkin na silang totoo at kung hindi ka sumanib sa kanila, hindi ka maliligtas, tiyak na tiyak muna po yon mga kaibigan. Isa na dyan ang pagpipilian. Hindi ko naman sinasabi bulaan agad, kundi ang sabi po kasi ni Juan dito po sa libro ng unang Juan, isinulat niya sa mga Kristiyano sa Kapitulo 4 sa versikulo 1, ay ang mga minamahal, sabi niya, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subuking ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. So, pinapayuan tayo na huwag ka agad maniwala. Miski sa akin, mga kapatid, hindi ko sinasabing paniwalaan mo agad. Dapat kailangan suriin mo, tignan mo, yung mga sinasabi ko, kung ito ba ay sa Diyos o hindi. Kung nagdududa ka, okay lang, normal lang yan. Maganda nga at magduda ka para magiging step mo yan para hanapin mo ang katotohanan. Ang taong may hangad na makahanap ng katotohanan, hindi ka bibiguin ng Diyos, mga kaibigan. Kasi ang Diyos po ay alam niya yung tao na talaga naghahanap ng katotohanan. O kung yung tao ay naghahanap lamang po ng pakinabang, alam nyo mga kaibigan, sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Marami na po mga kapatid, kaya dapat po maingat po tayo. No? Ulitin ko po, sa unang Juan Kapitulo 1, kung umpisa natin sa versikulo 1, hanggang sa 7 po mga kaibigan, nagbigay po o nagpadala ng sulat o nagsulat po ng mga apostol at kanilang kinasihan sa pamamagitan ng paglagda na ang lahat po na gustong umanib ay katanggap-tanggap, nga lamang po, mga kaibigan, ay kailangan dumaan ka sa proseso, dumaan ka doon sa kanilang doktrina o kanilang katuruan. Dapat yun ay ipasa mo para maging katanggap-tanggap ka. Kahit pa ang pangalan mo ay Iglesia ng Diyos, kahit pa ang pangalan mo Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika, Sabadista, Methodist, anumang klaseng mga reliyon, mga kaibigan, ang importante, mga kapatid, dapat magsuri ka. Dapat makita mo, kasi yung pangalan naman na nakarehistro sa mga kaibigan yan ay dapat lang kasi na mayroon kang i-registered na pangalan kahit gustuin mo man na yung i-rehistro mo dyan po sa SEC ay Iglesia ng Diyos, hindi mo kasi may rehistro na Iglesia ng Diyos. Kasi sa dami na po na nakapangalang Iglesia ng Diyos, bawal po na may magkakapareho. No? Kaya yung mga iba, gumagawa na lamang po ng paraan para may rehistro nila. Sabihin nila, Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Kung ano-ano yung idagdag para lamang po matanggap, no, mga kaibigan. Yung mga iba po ay sinasabi nila Temple of Christ, Temple of God, Temple of Jesus Christ. Kung ano-ano na lamang po. Well, pangalan lamang po yan sa SEC, mga kaibigan. Ang importante po, kung ikaw po talaga ay gusto mong umanib doon sa kaisa-isang iglesia ng Diyos na nasa Biblia, dapat yung aral niya ay nasusunod. Hindi ka po gagawa ng ibang katuruan.
Bawal po na bawal po yon, mga kaibigan. Huwag kang hihigit. Huwag kang magdagdag. Kung ang iglesia mo, na kinaaaniban mo ay nagdagdag at nag-aangkin, medyo mag-isip ka, mga kaibigan. Sa Biblia po, mga kapatid, ay meron na pong mga itinalaga ng Diyos. Sa loob ng iglesia, meron na pong itinalaga ng Diyos na mga apostol, mga propeta, meron na po siyang itinalaga. Kaya kapag nagtayo ka ng isang relihiyon, inirehistro mo doon sa sect, and then sabihin mo, ako ang itinatag ni Kristo, ay naku po, mangilabot ka. Mangilabot po kayo, mga kaibigan, mga kababayan. Ang gawin na lamang po natin, ang dapat nating gawin ay dapat basahin mo yung Biblia, tignan mo yung katuruan ng iglesia na itinatag ni Kristo, tignan mo, pag-aralan mo, para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Andyan naman yung Biblia, open po, mga kaibigan, mga kababayan. Open po tayo magsuri. Maraming salamat po, mga kapatid. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga laging nakasubaybay, sa lahat ng mga laging nakasuporta, kagaya lamang po ni kapatid na Milo na talagang believe ako sa kanya, no, mga kaibigan. Maraming salamat po, no. Sana po ay ipagpatuloy po ninyo ang lagi po ninyong pagsuporta. Nagkakaisa po tayo para ibunyag, para ipalaganap ang salita ng Diyos. Kahit lamang po yung pag-subscribe po ninyo at pag-share po ninyo, malaking tulong na po ito para matulungan nyo ako sa pagpalaganap ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat na aking mga kaibigan, kapatid, yung mga kaibigan ko po na member ng MCGI, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat-lahat po, mga kapatid. Kita-kita po muli tayo sa susunod na video. Pagpatuloy natin ito, napakagandang aral po ito. Hanggang sa muli po.